Okay. Okay, Ate Daniela. Ready ka na? Ready na kayo? Ito ang proyektong Tatak Kalikasan. Sena, di ba kulisap yan? Yung umiilaw na parang gamu-gamu sa gabi? Check yan, Ate Daniela. Ano kaya mangyayari sa kanila kung ilagay na sila sa bisikleta? Ha? Pwede ba yun? Huh? E paano kung ilagay na sila sa bisikletang gawa sa kawayan? Ano? Meron ba nun? Meron. At meron. Sila ang Firefly Brigade. At yan ang number 5 sa ating chubby checklist, ang Firefly Brigade! Narinig niyo ba ang tungkol sa Firefly Brigade? Grupo sila ng mga cyclists na nagpupush for clean air. Lahat ay imbitado na sumali sa cause nila, kahit bata. Meron pa nga silang taunang event kung saan nagbabike sila around the metro. Ipapakilala ko sa inyo si Miss Tammy. Alam niyo ba, gumagawa sila ng bike na yari sa bamboo. Bakit at kailan po nagsimula ang Tech Philippines? Ang Kawayan Tech ay nagsimula noong 2008 kasi napag-isipan ng asawa ko, si Hecky Villanueva, na importante ang kalusugan, ang pagbibisikleta para maging malusog. Tapos gusto niya rin mahal na mahal niya ang kalikasan. Bakit po ganun na lang po ang pagpapahalaga nyo sa bamboo? Kasi Jenna, ang bamboo, so napakahalaga sa exchange ng ating air system. So kung ang EDSA lamang siguro ay puno ng bamboo, siguro lilinis rin ng ating ang simoy ng hangin, no? Hindi lang sa simoy ng pollution ng mga bus at kotse. Paano niyo po ginawa itong bamboo bike? Pinipiliin namin talaga yung taba nito at saka yung liit niya dito sa likod para mahawakan yung mga gulong sa likod. Pero sinisiguraduhan rin namin na walang bukbok ito, kaya maiging trinatrato to. Tapos, baka ang gamit dito, so talagang natural yan. At saka wala kaming electricity na ginagamit except siguro maximum na 3 minutes sa paggamit para maka-threading dito para mailagay yung mga inserts. Pwede rin po ba itong sakyan na matagalang katulad po sa regular bike? Yes, just like any regular bike, itatrato nyo ng maigi at saka kung talagang aggressive user, kailangan tingnan yung mga stress sa bisikleta. This is just like any other bike pero mas maganda kasi nakaka-absorb ng vibration to. Thank you po, Miss Tammy. You're welcome. Anytime. Gusto mong subukan ng Kawayan Tech bike? Hindi po ako masyadong marunong pero po, sige po. Very good kasi tamang-tama, meron kaming tinatawag na Kawayan Tech push bike. Ang Kawayan Tech push bike natin ay siyang nagpapaturo ng kung paano mag-bike. Ang ika nga sabi namin, learn to ride, glide on a Kawayan Tech push bike. Kung sasakay kayo dito, wala siyang pedalya, papadyak lang kayo sa sahig at iakyat niyo yung iyong paa, palikod o paharap. Tapos, magbabalanse kayo. Ang galing, no? Bamboo bikes! Check! Sino kaya si Kuya Rex? Sino ba? Ay, sorry. Pero sa ginagawa mo, niyan. Aha! May papahula ako sa'yo, At syempre sa inyo, isipin mo ganito. Isang kotse na hindi gumagamit ng gas, tsaka hindi bumubuga ng usok. Kuya Renz, alam ko na yan. Di ko na kailangan imaginein yan. Pero na kaya yan dito? Ano ba yan? Kala ko pa naman ako yung magsasabi ng discovery ko. Kuya Renz, balitang-balita na kaya. Kasi ang Pinoy ang unang nag-imbento ng electric power jeep dito sa Pilipinas at sa buong Asia. Siguro kayo nakuhulaan nyo na kung ano ang number 4 sa ating chubby checklist. Ano pa? Edi ang e-jeepney. At yan ang number 4 sa ating chubby checklist. Check! Miss Reyna, may tatanong lang po ako. Saan po nagsimula itong e-jeep? Bali, yung e-jeeps po ay nilaunch namin noong year 2008 dito sa Makati. Di
Dito lang po ba talaga? Hindi po makakakita ng sa ibang lugar? Dito lang po talaga sa Makati? Bali, sa ibang lugar sa Pilipinas, meron din pong e-jeeps, pero tig-isa lang o nasa mga resort, yung mga private po na lugar. Pero dito po yung pwede talagang sakyan ng publiko, dito lang po sa Makati. Totoo po bang china-charge to katulad ng cellphone? Opo, so yung e-jeeps po natin, para rin siyang regular na kotse kasi meron siyang manibela, may brake, pero yung pagkakaiba, hindi po kayo naglalagay ng diesel or gasolina. So, dito po sa inupuan natin, may mga batteries dito, china-charge po siya. May charger po yung e-jeep. Tapos, 8 hours po yung charging, overnight po yun. Katulad po ba ito ng jeep na may pamasahe? Well, sa ngayon po, libreng sakay yung e-jeep. So, yung mga tao, enjoy naman kasi hindi pa sila nagbabayad. Paano po ito nakakatulong sa ating environment? Well, first, wala po siyang binubugang usok. So, wala pong tambutso yung e-jeep, wala po siyang usok, and wala po siyang noise. Tapos, wala rin po siyang nabibigay na tinatawag natin na greenhouse gas na nakakakos ng global warming. Thank you po, Ma'am Reyna. Thank you rin po. Kita nyo mga kids, hindi daw to gumagamit ng gasolina para umandar. At alam nyo ba, nakakaiwas pa sa pagbuga ng usok. Try kaya natin. Kuya, pwede mo bang paandarin tong e-jeep? Okay.